Tumatawag ka lang. Tumawag ka na sa nag-iisang tito sa balat ng popo. Si Tito, Tito, si Tito Pops. Alright, so again po sa lahat na nandito, still for tonight, thank you so much. It is time for us to read the second feature story for tonight. Tito Pops, magandang gabi sa inyo. Please don't judge me. Sana sa story ko ngayong gabi. This is about me and my girlfriend. Ang pangalan niya po is Cam. At the start of our relationship, at kahit nung nililigawan ko pa lamang siya, pansin ko na medyo boyish siya. Kung yung iba, todo dress at heels, siya naman ay t-shirt and rubber shoes, okay na. I did not take that against her kasi minahal ko siya. Minahal ko siya na ganun simula pa lamang. Ang ayaw ko lang at ayaw ko talaga minsan, mas macho pa yung attitude niya kesa sa akin. Tulad na lang pag naglalakad kami. Pag nasa gilid ng kalsada, she will insist na siya yung nasa outer lane. Yung malapit sa mga dumadaan na sasakyan, Tito Pops. Marami na rin nakakapansin na parang siya daw yung lalaki sa relationship namin. Pati sa pagpili ng movies at pagkain, siya gumagawa. Kinausap ko na din siya to allow me to be a gentleman sa aming dalawa. Sabi niya, love language niya daw kasi ang servitude. Ano naman ipapalag ko doon, Tito Pops, diba? Buti kung sa gestures lang siya medyo boyish, pero pati sa reasoning. I don't belong naman sa majority belief of toxic masculinity. Pero based sa experience ko, women tend to be subjective, while men lean more sa factual side. Pero yung iba, iba yung GF ko. Example ko na lang, nung na-diagnose with cancer ang mother ko. I was very emotional. Iyak ako ng iyak. And then Cam was there to comfort me. Pero imbes na bigyan niya ako ng words of wisdom, nag-research siya ng mga article about cancer. Tapos, present niya sa akin na mataas ang chance na makasurvive si mama kasi early stage pa lang naman yung cancer disease. Mababaw tong problema ko, Tito Pops, compared sa iba. Medyo nakakatawa pa nga kung papakinggan. Pero, how can I tell my girlfriend and let her understand that our situation bothers me? Ayun. So, pinili po ng ating letter sender na hindi lagyan ng pangalan ng kanyang story. And that was sent through our email. Again po sa mga gustong mag-send ng kanilang mga story, that is kwentongtito@yahoo.com. kwentongtito@yahoo.com. Now, puntahan po natin si Kuya Colin para sa kanyang thoughts regarding our second feature story. Or actually, it's more of a question no, Kuya Colin? Oo. Oo. Ang ano doon ko is,
Sa pangalawa, wala naman pinangalanan, di ba? Si Wala. si Guy. Ang tanong ko kay Guy, bakit ka mababahala? Bakit ka mababahala doon sa kwento mo? Wala naman akong nakikitang I don't see anything wrong naman. Wala akong nakikitang mali doon sa sulat mo. Unless na you think na natatapakan ang pagkalalaki mo. Ayun. Syempre, may pride ang lalaki. Ego, no? Nakukuha ko yung punto niya na gusto niyang maging lalaki sa kanilang relasyon. Dapat siya ang masunod. Ayan. Ngayon sa ngayong henerasyon, gender in the relationship is not it's no longer an issue. Wala na 'yon. Meron ngang may mga cases nga na ang babae ang nagtatrabaho, then ang lalaki ang nasa bahay. Kung okay sa inyo 'yon, kung nagwo-work sa inyo 'yon, okay, fine. 'Di ba? Kung hindi naman okay, ang mahirap lang doon kasi kung ang isa ay hindi nagbibigay. Parang pataasan ng ang pride. Ayan, maswerte ka nga, Guy. Wala kasing pangalan eh. Maswerte ka kasi nandyan si Cam. Kuya. Si Kuya. Yes. Si Kuya. Maswerte ka, Kuya, kasi andyan si Cam. Nung time na ikaw humahagulgol sa iyak, pinakalma ka. Na hindi mo lang natatanggap na mas angat sa'yo si Cam, pero natutulungan ka niya. Ayan. Ang madali lang naman ang solusyon dyan. Mag-usap kayo. Leveling your expectation. Ayan. Yung gusto mo and gusto niya. Ayan. Pag-usapan nyo. Para at least alam ni Cam na yung case na yun hindi pa alam ni Cam na kung ano ang nararamdaman mo na feeling na parang under ka ni Cam. Yun yung nakikita ko doon. Ayan. Unfair lang naman kung isa lang naman ang mag-a-adjust doon. Kung si Cam lang, dapat ikaw mag-adjust din, Kuya, kung naririnig mo man. Siyempre, tanggapin mo na meron talagang partner na mas angat sa'yo. Dapat maging thankful ka doon. And then, hindi naman sa lahat ng bagay angat siya. Meron ka din namang bagay na ikaw yung nakakalamang. And tinatanggap naman yun ni Cam. Doon lang sa case kasi ngayon, ulitin ko lang, sa ngayong henerasyon, hindi na issue ang gender. Ayan. Ayun lamang quiz ang aking POV dun sa parang napakababaw nga ng problema. Sa tingin ko lang para sa akin. Actually, parang lang, hindi niya lang yata matanggap talaga. Correct quiz eh. This is ano nga eh. Yung problema niya kung tutuusin, in my opinion lang naman, kung tutuusin is masasabi mong good problem. Saan ka nakakita ng babae ngayon? Saan ka nakakita ng babae ngayon na todo silbi? 'Di ba? Hindi ko po I'm not ito baka kasi ma-take out of context eh. Hindi ko sinasabi na masama na masama ang babae pagka hindi niya todo silbi. Hindi ganoon. Ang sinasabi ko rito is ito yung mga rare instances na hindi mo dapat problemahin eh. Ang nagiging main issue dito is yun nga yung ego na pride, ego. Colin, no? Yung pride natin. Ngayon, Kuya Sender, sa tanong mo, sagutin lang natin yung tanong niya na paano niya sasabihin? Sabihin mo lang.
the best way for you to tell someone yung saloobin mo is to be very honest. Just make sure na kung sakaling be vocal about it. Just make sure na yung the way na sabihin mo sa kanya hindi confrontational, be therapeutic. Let's say for example, kunyari tawagan nyo is let's say for example, love. Love, ito, here's how I feel. I might be wrong, pero sana maintindihan mo and I want you to know. Kasi feeling ko wag mong mamasamain. Wag mong mamasamain at saka gusto kong malaman mo dahil ayokong ipagdamot sa'yo na I feel like I'm cheating na pag hindi ko sasabihin sa'yo yung nararamdaman ko. Something like that. Di ba? Ang ganda pakinggan. Right? And then tell her, love, kasi minsan gusto ko din. Sana na ako yung nag-aakay sa'yo. Ganyan. Di ba? Tandaan po natin, mga pamangkin, there's nothing wrong about being honest about how I feel. In fact, yan po ay isa sa mga nagpapatibay ng relasyon ng magkasintahan o magpartner. Ate Diwata, thank you. Big win sa'yo, big win. Nagpapatibay yan ng relasyon. Supposedly Opo. Ngayon kasi minsan kahit na anong ganda ng pagkakasabi mo, delivery mo doon sa partner mo, minsan hindi sila nila ma-appreciate, aawayin ka nila. Then perhaps that is a sign na baka hindi kayo compatible. Diba? Or there might be something that you need to work on. Right? Ngayon, just tell her. Yun yung nararamdaman mo Alangan naman, our relationships are not meant to make us suffer. Kung nahihirapan ka na hindi mo mailabas yung saloobin mo, then why burden yourself? You have a great relationship in front of you. All you need to do is just be honest about how you feel. Diba? If you want Cam to stay with you until perhaps the end, hanggang dulo kayong dalawa, trust her that she will eventually understand or somehow understand yung nararamdaman mo. Because nakikita ko naman mukhang loving person naman si Cam. Kasi hindi naman niya pagsisilbihan. Diba? Yung servitude nga daw, love language niya. Napakaganda pakinggan Servitude ang love language ng jowa mo. Diba? Di sabihin mo kay Cam, kung servitude ang love language mo, take this as service sa akin. Yung hayaan mo ko paminsan-minsan na maging mas maskulado sa iyo. 'Di ba? Pagbigyan mo ko kahit na mga kahit MWF lang ganun. 'Di ba? TTHS at saka Sunday ikaw, 'di ba? Ganun. Ayan. Ate Diwata, thank you for the roses. Sana mag-big win at hallelujah ka. Kaso ang dami na, wala pa rin. Oh my gosh. Ayan, tapos hindi po kasalanan naman na maramdaman ito. This is perfectly normal kasi nga po may kanya-kanya kasi tayong feelings 'Di ba? So don't feel bad na nagtatanong ka or naiisip mo to, Kuis. It is just normal. Ang kailangan mo lang is yung magsabi ka kay Cams. Ayan. Ng nararamdaman mo. Maidagdag ko lang, Kuis. Yes, go ahead. Kasi sa relasyon, hindi naman kompetensya yun Correct. Ang galing. Kailangan tutulungan. Diba? Yes. Hindi kompetensya ang relasyon. Tulungan. Kung ang isa ay nasa baba, then nandyan ang partner mo para tulungan kang iangat. Tapos nami-misinterpret naman ng iba na dapat ako ang gagawa nun. Nasa baba ka nga Oo. Yes. Ayan. Oo nga. 'Di ba? Dito papasok yung Dito papasok yung don't force yourself na magbigay nung wala ka. 'Di ba? Tapos ito pa pala ko kalakip dun sa Sige. sa sinabi mo, just to piggyback doon. Learn to acknowledge po. Learn to acknowledge the issue. Oo. Kasi hindi mo masasolve ang isang problema kung hindi mo i-acknowledge in the first place na mayroong problemang dapat i-solve. Right?
Oo. So, learn to acknowledge that. Ngayon, quiz. Yung, ano to? Na patapakinggan, pero how can you tell there's not the situation? Yung relasyon yung dalawa ni Cam, ni Cam. Feeling ko naman maiintindihan naman ni Cam siyan. Tandaan niyo po, kung nabanggit niya. Yes, Kuya. Kung naririnig ito ni Kuya, malamang sa malamang natauhan siya. Na kailangan nga ganoon. Kasi mahirap lunukin ng pride. Boys. Correct. Mahirap. Ang hirap lunukin ng pride lalo na kung bareta. Sabon. Sabon. Powder. Last na yun. Pait mo. Literal na mahirap talaga lunukin. Ayan. Pero yung ano ko doon ko, yung counter argument ko kasi sa pride natin, actually walang mawawala sa atin. Walang mawawala sa atin kung paminsan-minsan ba't ba ang hirap i-give up ng ibaba ang pride. Ibaba ng pride, 'di ba? Siguro yun nga, just try na just try to enjoy. My goodness, ang dami kong kakilala, Kuis, na ang dami kong kakilala, katropa, minsan kapamilya pa, na may mga hindi maiwasan yan may mga especially pag nag-away sila mag-asawa. 'Di ba? Ang ugali kasi nating mga lalaki, ito ugali din ng in general tao Nagninitpick ka. 'Di ba? Pinipili mo yung kamalian ng lahat na reklamo ibubuhos mo kasi magkaaway kayo 'di ba? Yung asawa ko ganyan. And pinaka-common na nitpick na naririnig ko is yun nga, hindi man lang ako mapagluto. Magdagdagan ko ng bahay, walang ulam. And then here comes Cam na todo asikaso. Tapos nagrereklamo ka pambihira, 'di ba? Maraming tagapakinig na na-appreciate si Cam na hindi na-appreciate ni Guy. Kasi subukan mong lumabas sa gubat para makita mo ang kagandahan niya. Hindi niya pa nakikita kasi nasa loob pa siya ng gubat. Parang triman mo hindi para niya na-appreciate. Anong gubat ba yun? Anong gubat yun? Lalo ako nanghihina. Hindi yun. Totoo yun. You need to see the bigger picture. Kasi tayo nakakita na napakaswerte mo pa nga kasi may partner kang ganyan. Yes. Siguro ko dagdag natin be more appreciative dun sa sa mga instead nagagawa ng partner natin. Kahit hindi naman sa lalaki lang, kahit sa babae. I-appreciate natin yung mga nagagawa nila. Kahit yung maliit na bagay. Correct. Diba? Kasi nga, ulitin ko lang, na ang relasyon ay hindi naman kompetensya. It's a joint effort. Ayan. It's a joint effort lagi yan, ha? Opo. Ayan. It's a two-way street na si Dime. Lagi kayong Dime Goat. Mega shoutout. Ayun. I am just curious baka may nakaka-relate diyan yung mga 'di ba? Totoo naman yung mga lalaki po rito ngayon, 'di ba? May usually pag may pag-aaway kayo, reklamo kayo, hindi kayo maasikaso ng mga asawa niyo, ganyan, 'di ba? Pagdating mo ng bahay, bubungangaan ka pa, ganun. 'Di ba? Yung mga nila, tinutoyo na naman. Parang familiar. 'Di ba? Yung toyo niya hindi kaya ng siomai, kailangan i-adobo, 'di ba? 'Di ba? Kaya Pero ito ko is mapagkwentuhan na lang natin di ba ikaw married ka na rin? Yes. Married ka yan, married life. Sana nasa married life tayo. Naramdaman mo ba Kuis na may mga ganito bang pagkakataon na feeling mo masasobrahan yung
nasosobrahan ng pag-asikaso or kumbaga may time ba sa relasyon nasasapawan? oo. Oo, minsan na iisip ko rin yun. Pero iniisip ko na lang, paano tatagal ang relasyon kung hindi magbibigay ang isa? Tama. Ayan. Oo, tama. Kaya, halimbawa, syempre, hindi naman maiwasan sa mag-asawa na mag-away. Para tumigil na lang, para maputol, wag sabayan, and ang ginagawa ko is tumatahimik na lang ako eh. Oo. Tahimik ka na lang. Tapos kapag, ingay pa rin, titigil din yun eh. Titigil din yun. Kaya tumahimik na lang. Ayan. Hindi naman ibig sabihin tumahimik ka, talo ka. Gusto mo lang na matapos na yung yun. Matapos lang yung diskusyon, sabi. Umiwas ka na lang para hindi na lumaki ang gulo. Ayun. At saka hindi ko naman sa atin na mag-asawang nag-aaway. Ito yung ito prinsipyo ko is di ko alam kung agree ka rito. Sa mga lalaki po, hindi nakakahiya or hindi kahihiyan ang magpa-under sa asawa if nasa hulog. Kung nasa hulog, ibig ko hindi ko ibig sabihin. Hindi naman ko is under kasi ang common na term eh, di ba? Under. Kasi yung ibig ko sabihin doon ko is yung okay lang magpaka-under pag nasa hulog. Ibig sabihin noon kasi halimbawa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Monday, Tuesday, Wednesday, alauna ka umuwi. Dahil nagpaalam ka na merong party sa ganyan-ganyan, tapos may barkada. Monday, may party ang mga katrabaho dahil na-promote si Sir, ganyan. Alauna ka umuwi. Tuesday, nag-aya ng basketball si kumpare, tapos afternoon, nag-beer kayo konti, alauna ka umuwi. Wednesday, birthday ng pinsan, tapos pinayagan ka ni Mrs., tapos alauna ka umuwi. And then Thursday, nagpaalam ka dahil binyag nung anak ng kumpare mo, tapos may inuman at gagabihin na naman kayo, hindi ka pinayagan. Yun po, yung mga ganong klaseng pagkakataon ang pwede tayo magpa-under. Kasi nasa hulog yon. Kasi nga, 3 araw sunod-sunod kang gabi o inumaga sa kalsada, diba? Nag-iinom ka pa, pinayagan ka, tapos yung pang-4, gusto mo pang umisa at di ka pinayagan. Hello there, Marge. Ayan, nyawin. Diba? Yun yung mga pagkakataon na nasa hulog po ang pagiging under. Oo. Pero hindi ko naman sinabing yung under na, kasi yun nga, sabi mo ko kasi, yung under parang ang connotation niya is negative lagi. Ang sinasabi ko lang, magpagbigyan nyo rin naman yung asawa nyo na ilang araw ka nang ginabi sa sa labas eh. Pwede bang this time, dito ka naman. Wag mo namang Kasi ganun ako pag alam kong sunod-sunod na gabi akong wala sa bahay dahil, let's say, for example, meron akong pinuntahang inuman, may pinuntahan na late kami sa trabaho. Pag, kumbaga, I know na pag ganun, hindi ko na ipupush. Oo. Pero credit ko yun. Credit ko yun. Ganun ang ginagawa ko Sasabihin ko, say, the wife, nag-aaya sila ngayon pero hindi na ako pupunta kasi ilang gabi na akong ganito, ilang gabi na akong na inumaga. So ang gawin na lang natin, hindi ako pupunta ngayon, I'll stay home and then siguro next time na lang. Ganun, mga discarding tito yan. Para next time na let's say for example Sabado, ayan lalabas ako ngayon, wala siya magagawa. Umuo siya Ayan. Pero this would not work pag talagang toyo-in. Pag toyo-in talaga yung partner niyo, wala. Maidagdag ako hindi naman iingay ang mga asawa natin kung wala naman dahilan. Diba? Correct. Parang tayo lang din naman yun. Hindi naman baliw yung mga yan Ayan. Although may doon kuya may Kuya Scalan may paano yung sabi, paano nung naginip daw, tapos sa panaginip, babae daw ako, pagising galit na sa akin, tatalakan ako, sinampal pa ako, sabi.
Oy, true story yun ha. May binanggit na pangalan nun sa panaginip mo. Hindi ko na natanong quiz eh. Ay, hindi, nanaginip yung mismong asawa. Yung babae. Nanaginip. Di ba sa Facebook may ganyan? Okay. May istoryang ganyan. Pero may kaibigan kami. May kaibigan kaming gano'n. Parehong gano'n nangyari. Nagising daw tapos doon sa panaginip nung babae, may babae, galit na galit. Ayun. Diba? Parang yung mga ganong klaseng toyo, Hindi ko nga rin alam minsan paano ko na-advisean pag pag nagtatanong sa akin eh. Pero sa bagay kasi, yung mga ganong, may question ako, Chong, sabi, what about yung whole day ilang messages lang yung exchange nyo, tapos yung may free time na siya, sa iba pa niya tinutuon imbes na sa'yo. LDR kayo, okay lang ba yun? How often is this happening, ate? Let's say, for example, sa loob ng isang linggo, ilang beses nangyayari yan? Oo. Average mo. Kung mas marami yung araw na ganyan siya kaysa dun sa araw na hindi, kailangan yung pag-usapan yan. It is almost a rhetorical question yung tinanong ko like almost, oh my gosh, almost a week. Ate, ang maia-advise, ikaw una, Kuya Kalan. I'm curious kung anong pwede mong ibigay na advice. To? Almost a week na. Almost a week na ganun. Medyo na hindi nagko-communicate. Oo. Ang pinakamaganda doon ko is tanungin. Baka kasi may yung free time niya, baka meron siyang ginagawa na parang sideline ba? Sideline na yung sense na yung literal na sideline, hindi yung sideline sa ibang Alright. Mag-ingat. I-confirm. Si Madam Marge, i-confirm muna kung ano talaga yung kung ano yung ginagawa noong tao, yung guy doon sa free time niya. Kung valid ba 'yon or hindi. Kasi mahirap kasi mag-judge kung mali pala yung masabi natin na yung pala may okay naman pala yung ginagawa ng guy. Kaya hindi valid naman yung reason ng guy kaya hindi nakakapag-send ng message or walang communication nung time na yon. Well, since andyan si Ate Marge, let's just ask her. Ate, natanong mo na ba kung anong meron or bakit anong sagot niya? Kasi perhaps natanong na. Feeling ko natanong na Ate Marge yan eh. Well, basahin ko lang yung comment ni Ate George. No wife is maingay ratatat if the husband performs his responsibility well. Yes, 'di ba? Hindi naman tayo baliw para magratatat ng walang dahilan eh. At in most cases, 8 out of 10 times. Totoo 'yan. Yes. Si Ate Marge ko sabi, yung tao kasi alam mo naman na sa house lang siya at that time. Tapos mauuna pa yung barkada, sabi. Ayun. At tama yung advice actually ni Kuis Kalen, Ate Marge, kasi we cannot draw any conclusion kung wala tayong kumbaga hindi kayo nag-usap ng maayos sa masinsinan. You need to know, you get to the bottom of it. Bakit ganun? Meron ba or ask him, meron ba tayong what if ilang beses nyo nang pinag-awayan yun? Ang sabi mo sa kanya, inihintay mo siya and then uunahin pa niya yung ibang bagay. Maraming beses na pala. Maraming beses na. So this is nagkaroon na ng kung sa naging habit, repetitive na. Patong-patong. Ako walang asawa na gusto laging galit. Nakaka-cancer yun for the husband.
Do your responsibility well before you judge the wife's nagging, sabi ni Ate George. Lalim din ang pinanggalingan ni Ate George eh. Mukhang experience din ano. Ay, tama yun. Oo. Do you need to question your important sa kanya kasi parang nagbago na? Ate, it must sana no. Yung ideal situation natin, it must never come to that point. Kasi nga, once na nagtanong ka na kung anong importansya o kung ano ka sa buhay niya, then that means na nagiging medyo dysfunctional or almost dysfunctional na ang relasyon. Pero, this situation right now na kinakaharap mo o kinakaharap nyo, it requires you to do so. Kasi nga, syempre, ikaw, asang-asa ka na everything is fine and naghihintay ka ng update sa kanya, especially LDR pa kayo, just to be fair to yourself, siguro dalawang bagay ite. Final na usap at saka ultimatum. Final ibig ko sabihin, hindi naman paalam ha. Final na usap na talagang let's make it clear once and for all. Bakit suddenly? Bakit ganito? Bakit paulit-ulit tayo nagkakaroon ng issue regarding this? Alam mo naman na hiling ko sa'yo na magkausap man lang tayo dahil nga layo na nga natin. Andiyan ka pa sa barkada. Tapos ganito pa. Diba? Nagtitira ka pa makipag-communicate. Ayun. And then, ultimatum te. Kasi kung paulit-ulit na yan, yung cycle, ganon. Diba? Magiging okay. Tapos after a while, biglang babalik na naman sa dating ugali. Nakaka-drain yun. Emotionally draining. Diba? Psychologically draining pa nga siguro. Right? Kasi ate ito hindi ko sinasabi na ganito yung sitwasyon or yung katayuan ni boyfriend mo or ni partner mo ha. Ako kasi ate naka-experience din kami ng ni the wife ng time na naging bihira ako mag-update. Actually parehas kami. Hindi niya ako kinakamusta sa Sabi ko nga minsan umabot sa punto na sabi ko, naiinggit ako sa mga pinsan ko pag nasa labas kami, kako. Kasi sila tinatawagan sila, pinapauwi na sila. Tapos ikaw hindi. Ako parang wala kang pakialam sa akin, kako. Ganon. Pero dumating din sa point na parang nagkaroon kami ng reforma na we try the best that we can na magkaroon ng updatean. Although hindi kami LDR. Ito po ina-apply namin pag magkalayo kami. Let's say ako, babiyahe ako. Meron kaming field, ganyan. So, ako na nagkukusang nagre-report. Tapos, todo picture, todo ganyan. Tapos, ate, kasi hindi ako naniniwala dun sa na halimbawa, tayo, Kuya Kalen, kunyari, magtutropa tayo. Sila Daddy Junsi, ganyan-ganyan. Nagkakainuman tayo. Hindi ako naniniwala na ang isang lalaki na loving, caring, and everything sa kanyang girlfriend o partner ay hindi kayang mag-update. And ako lang, personal ko lang kasi I can multitask. Actually, kaya ko makipagkwentuhan sa inyo habang nagchat ako. Kinachat ko asawa ko. Or may kausap ako. Kung hindi siya nagpaalam, hindi talaga siya mag-update. Do you need, diba? Hindi nagsabi. Diba? Kasi ang nagiging yung mentalidad kasi na pag nagpaalam ako, hindi rin naman ako papayagan. Mag-aaway lang kami. So, ilihim ko na lang. Pareho lang. Diba? Pagpaalam ako, mag-aaway. Hindi ako magpaalam, mag-aaway din. Diba? Huwag na lang ako magpaalam. Diba yung alam mo, wala siyang ginagawa tapos di ka ma-message. Ayun nga, te. So, bigyan mo ng ay, teka lang. Does he ever get mad, ate? Halimbawa, hindi siya nag-reply, dapat, hindi siya nag-reply. Alam mong, kumbaga wala siyang ipinaalam na lakad sa'yo. Ganyan. Alam mong, ine-expect mo na this time, for example, nasa bahay siya. Tapos nag-message ka, hello, kumusta? Ganyan-ganyan. Hindi nag-reply. And then, blah, 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 plak, plak, plak. Kumbaga, may halong pag-aalala, nakakainis na dahil hindi nag-reply. Does he ever get mad? Yung biglang reply mo, napakakulit mo naman, ganyan-ganyan.
Oh, I'm curious to know. Ate Marge? Mahaba yata ang tinatype. Mahaba yung tinatay mo. No? Madam Isa nagmamadali na yan. Mm. Oh, pero mahirap to, quiz eh. Mahirap tong ganitong sitwasyon. Especially ang layo nila sa isa't isa. Ito yung part na wala kang laban. Feeling mo napaka-helpless mo, wala kang magawa. Oo, kasi naka-experience na rin po ako ng LDR before. Ganun nga. Wala kang laban. Mahirap din pala kapag yung humihingi ng payo, yung mag-partner, kilala mo. Yes, bias na din si Ate Marge eh. Oo, tapos hindi mo titimbangin mo sila eh. Titimbangin mo eh. Kung ano ang... Gusto kong maniwala na what if no naman, pero sinasabi lang niya na importante ka and all, pero yung attention kasi yung hinahanap mo, pero di pa niya maibigay, sabi. Maganda ate, kung wala ka namang walang resibo, kumbaga, wala naman siya talagang ginagawa, walang nakahuli sa kanya, walang sabig ng diba? Kailangan sa ngayon ang lang dito, ang solusyon dito talaga, usap na matindi. Matinding usapan eh. Oo. Yun lang naman yung nakikita natin solusyon eh. Be firm. Tapos pag-usapan. Like he wants me time, pero yung time sa'yo, like wala pang isang oras, sabi. Ayun. Baka naman baka naman hindi, nang babarkada daw eh. Sasabihin ko sana baka pagod eh. Pero nang babarkada at umiinom kasi. Hirap din i-explain eh, no? Sino ba yung boyfriend mo na napakahirap i-defend? Diba? Ayun nga eh. Mahirap magbigay ng Ayun. May yes, quiz. Pero yun nga, yung sinabi natin na ang pinakamainam na solusyon, pag-usapan. Pag-usapan. Eh, kasi sayang ang relasyon eh. Kung kaya namang isettle, bihira ang inom naman. Hindi pa lalabas. Paano yun? Tinatamad siya? Ano ginagawa? Kung hindi tinatamad siya makapag-update. mag-chat? Tawag, try mo. Baka tinatamad mag-chat. Diba? Hindi bihira uminom, hindi palalabas. Pero hindi ka pa naman nasabihan. Hindi ka pa naman nasabihan, Timar. Tamad siya sa lahat ng bagay, pati sa'yo. Ate, nasabihan ka na ba ng tinatamad siya? Yung halimbawa, tinatamad ako mag-chat. Curious din ako, hindi pa naman. Hindi naman. Pa. Buti naman hindi. Ito, napakasakit kaya nun. Nasabihan na ako nun, Kuis eh. Nasabihan na ako nun. Ba't di ka nag-reply? I-update. Tinatamad ako? Alam mo yung gusto ko mag-post. Diba? Pero ito hindi ko experience kay daw. Hindi ko experience kay the wife to. Experience ko to way back nung college ako. Nasabihan ako ng gano'n. Tinatamad ako. Diba? Ate, usap lang nakikita namin ni Kuya Scalen na solusyon dito. Kasi parang ito yung advice din namin kay Kuya na girlfriend niya, si Cam. Ni Cam. Oo. 'Di ba? Let's be perfectly honest with how we feel. Oo, kasi kailangan malaman ng partner mo na ultimate ayaw mo ito. Oo. Although alam naman yata kasi napag-awayan na alam naman na nag-uusap sila. Ilang beses daw nangyari eh. Pero yun nga ate, eventually kasi ate magsasawa ka eh. Yun. Ang next na dyan, pagkatapos na ayan, doon ka nagagawa ng desisyon. Tinanong din ako parang ate, tinanong sa akin yung ate nung nagsabi sa akin na tinatamad siyang mag-chat. Eventually tinanong ako, sabi sa akin, mahal mo yung kapatid ko pero
Hanggang kailan? Ayan. Oh, yun din yung sabihin Parang alam niya. ko sa ito eh. Diba? Oh, Ate Marge, I thank you, mahal mo. MGP, Miranda. Shawi. Ayan. Shall we? Thank you very much. Thank you Yun po, Ate thank you, Marge. thank you. Hanggang kailan? Mahirap talaga mag-conclude eh dahil syempre hindi rin naman siya wala ka naman na patunayan na meron siyang ginagawang something else. Oh. Pero gets ko yung gets ko yung feeling nung syempre nga layo naglolong ka ron sa partner mo. Kaya nga dapat napaka-unfair ng LDR, no? Bakit kailangan Hirap pag magkalayo? napagod, diba? Hindi ka na naman siguro i-question pag napagod ka dahil sa sitwasyon nyo. Ang babae kasi, hindi yan mag-give up kung pagod lang siya. Hindi mag-give up yan. Kapag napuno na, ayan, nasagad, ayan, saka siya bibitaw. Yun. Ang kadalasan sa mga napansin ko sa girls kasi ilalaban nila yan hanggang dulo. Hanggang kaya. Pero pag dumating dun sa punto na talagang sawa at pagod na sila, hindi mo na mapapabalik. Mas madalas na yung oo at saka hindi ng babae is mas solid kaysa sa lalaki. Minsan na lalaki, yung sabi nila yung pabago-bago ang isip ng babae. Sa experience ko so far kuya, mas mas unstable mag-isip ang mga lalaki. Kasi minsan tayo out of our emotions. Di ba? Pabago-bago sa paningin natin mga lalaki. Kasi ang mga babae, binibigyan tayo ng chance kung tayo man ay nagkakamali. Hanggat kaya nila, bigyan ng chance para hoping ang babae na magbabago pa. Ang lalaki. Kaya ganoon. May question pa pala ako kay Ate Marge. Alin ba yan? Ate Marge, ikaw, do you ever get mad? Etong week na to, nagalit ka ba sa kanya dahil hindi siya nagre-reply? Dahil sobrang bihira. Yung sasabihin niyang ayaw niyang magtampo ka sa kanya pero gagawin naman niya. Diba? Ang hirap, no? Hindi Torture. Taliwas sa sinasabi yung ginagawa. Oo.